Ang ganda ng texture niya. Alam mo yun, kahit hindi niluto, nakakatuwa. So, dahil sobrang init pa rin po ng panahon ngayon, so bagay na bagay yung negosyo idea po natin dahil gagawa po tayo ng iba't ibang flavor ng ice candy. So, napaka-affordable lamang po nito kung ibebenta po natin at napakadali lamang pong gawin. Hindi na po natin ito kailangang lutuin. So, kung hindi kailangan lutuin, ano kaya ang magiging texture nito? Kung magiging okay pa po ba? Okay, so sa mga naghahanap po ng extra income, ngayong bakasyon, ate, kuya, tito, tita, itry nyo po yung negosyo idea po natin ngayon at siguradong kayo po ay kikita. So, huwag na natin patagalin pa. So, let's start. Ang gagamitin po nating flavor ay milkshake po ni Enjoy at ito po ay melon flavor. Pero madaming flavor pa po kayong pwedeng pagpilian. So ito pong isang balot ay 1 kilo pero 1/2 kilo lamang po yung gagawain po natin. So isalin lamang po natin sa isang lagayan na mas malaki na pagmimiksan po natin. Pagkatapos lalagyan po natin ito ng 2.5 liters ng tubig. So, kailangan ay mineral at pwede rin pong maligamgam yung gamitin po natin at pwede rin naman po ang normal. So, nakadepende po sa atin. Pero, ang ginawa ko, yung unang 1 litro ng tubig, maligamgam yung ginamit ko. Kasi meron po akong katabi dito na water dispenser. Pero, natry ko na din po yung normal. So, parehas lamang po. So, ang paglalagay po ng tubig, unti-unti lamang po at sasabayan po natin ng halo para mas mabilis pong matunaw yung powder po natin tulad ng ginagawa ko. Kung hindi po tayo sigurado sa pagkakahalo po natin, pwede naman po natin itong salain. Kapag okay na, ngayon ready na po tayong magbalot. So, ang gagamitin ko pong plastic ng ice candy, ang size po ay 1.5 by 10 at ang sukat ng pinakang mixture po natin ay 1/4 cup or 60 ml. At bawat kuha po ng ating mixture, kailangan po ay hahaluin po natin para wala pong tumitining na ingredient. So, ganun lamang po yung gagawin po natin hanggang sa matapos. Okay, so dito sa melon flavor, tayo po ay naka 47 pieces. So, pagkakatapos po ng balot, bawat isang flavor, ilalagay ko na po ito sa freezer. At ngayon, ang isunod naman po nating flavor ay Choco Kisses. So, yung pinakang procedure po nito, ganun lamang din po yung gagawain po natin. Kalahating kilo lamang po na flavor ng Choco Kisses, 2.5 liters ng tubig, imimix lamang po natin ng mabuti at pwede na po natin itong balutin. At dito nga po pala, base lamang po ito sa experience ha. Kung itatanong nyo kung ano yung magandang plastic na gamitin, para sa akin yung Patok ang brand. Kasi meron po akong nagamit, tulad po nitong nagamit ko ngayon, iba-iba yung size. Kumbaga 1.5 by 10 siya, pero merong maikli pero mataba, meron namang mahaba pero payat. So, para sa akin, mas magandang gamitin na brand ay yung Patok. So, dito sa Choco Kisses, pagkatapos din po nating balutin, ilalagay na din po natin ito sa freezer at dito po ay naka 48 pieces po tayo. So, kung itatanong nyo bakit mas marami, parehas lang naman po ng inilagay na tubig kasi ito pong ating Choco Kisses ay meron pong kasama na chocolate chips. Kaya siguro, doon siya lumabis ng 1 piraso. Tapos, ang isusunod na din po natin ay itong taro. Ganun lamang din po yung gagawin po natin. At kapag okay na, ilalagay na po natin sa freezer at tayo po ay naka 47 pieces din po tayo dito. At yung pinakang huling flavor po natin ay yung atin pong strawberry. So, ganun lamang din po yung gagawin. Kalahating kilo ng powder, lalagyan ng tubig na 2.5 liters, babalutin. At kapag nabalot na lahat, ilalagay na din po natin ito sa freezer. Ganun lang kabilis gawain ang flavor milkshake ni Enjoy. Okay, so yung powder milkshake ni Enjoy, bukod sa pang shake,
pwede rin po natin itong gawaing ice candy at hindi na po natin kailangang lutuin. So, magbabalik po tayo kapag matigas na po yung ice candy po natin. Okay, so pagbukas ng rep, maaamoy agad natin doon yung flavor na melon. So, napakabango po nun. Sa lahat ng flavor, melon po yung napakabango. Okay, so ito na siya. Okay, so diba? Ang ganda-ganda ng itsura. Mapapabili ka talaga dito. Tapos, murang-mura. Ewan ko na lang kung hindi agad maubos yung ice candy po natin. Tunahin po natin yung pinaka-paborito ko dito, yung melon. Wow. Dulo pa lang yung natikman natin, pero napakasarap na. Tsaka ang texture. Yan. Hindi papakabog sa niluto natin. So, hindi siya matigas. Hindi siya icy. Diba? Kasi kung icy, yung ice candy natin, hindi natin ito mapipisa na ganito. Kitang-kita natin yung texture na maganda kahit hindi natin siya niluto. The best to mga katipid tips. Pinabilib talaga akong enjoy dito. Ang sarap nitong melon, grabe. Pawi talaga dito yung init ng ulo nyo. Ulo. Init ng panahon. Sarap. So, napaka-refreshing talaga. Yung amoy. Hindi ko na siya ubusin. Pero gusto kong ubusin. Baka kasi magising na yung baby natin. Eh, may costing pa tayo, diba? Ang sarap. Ubusin ko na nga. Sarap, grabe. So, ito, maihahalin tulad ko yung pinaka-texture nito, yung ice cream po na nabibili sa SM. Yung ginagamitan ng machine na nagkakahalaga ng 30 pesos sa may food court o kaya yung Slurpee. So, ganun yung itsura niya. Doon po siya maihahalin tulad. Ito yung favorite ng mga chikiting ko, yung Choco Kisses. Wow, ganda rin ng texture, grabe. Hindi nyo siya sabihin malambot kasi matigas na to. Diba? Pero pag lumabas siya, yun o. Yung texture po nito katulad ng texture nung sa melon po natin. Very good. Kung icy, yung ice candy po natin, hindi natin siya mapipindot ng ganito. Wow, pinabilib talaga ako ni Enjoy. Ang ganda ng texture niya kahit hindi siya niluto, hindi siya icy. Diba? Mabe-very good na naman ako ng mga chikiting ko nito. Sa dami ng ginawa kong ice candy, pawi yung init. Tikman naman natin yung strawberry. Ang ganda ng kulay niya. Tsaka yung amoy niya, refreshing, parang yung melon. So, masarap din yung lasa ng strawberry. Malalasa din natin dun yung pagka-milk. Pero, napansin ko dito, iba yung texture niya kumpara dun sa melon at sa Choco Kisses natin. Pero, nandun yung sarap ng strawberry natin. Tikman na din natin itong ube. Sabay na po natin. Ang ganda din ang kulay. Malamig. Okay. Ube ako ng ube. Taro nga po pala itong ginawa natin. So, malalasa din natin dito yung flavor na taro. Tapos yung milk, malalasa din po natin. So, masarap yung flavor niya. Kaya lang, ang napansin ko dito, may pagka-icy yung strawberry. Hindi ko alam kung makikita siya dyan. Yan o. Pag pinisil natin, hindi katulad nung melon at chocolate natin. Ayan o. Yung ating ube, ganun din. May pagka-icy po ito. Hindi siya talaga katulad nung sa melon natin at nung sa chocolate kisses po natin. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Kasi parehas lang naman ang procedure yung ginawa ko. Kung ano yung ginawa ko dun sa una, ganun din po sa huli. Pero sa lasa, panalong-panalo naman po kasi masarap. Sa texture nga lang po may pinagkaiba. Ngayon, halimbawa kung gagawin po natin ito
At para sure tayo na ang gusto natin maging texture ay yung malambot, recommend ko sa inyo yung melon at saka yung choco kisses kasi sure na ako na maganda yung resulta or texture po ng pinakang ice candy po natin kahit hindi po natin niluto. Pero ito pong ating 4 na flavor na ginawa po natin, talagang masasabi natin na yung flavor na yon yung ginawa po natin. Yung melon, yung choco kisses, yung strawberry, yung taro, talagang malalasa natin yon, maaamoy natin yon. At saka ang kagandahan dito, kahit hindi tayo naglagay ng condense, ng evap, so malalasa natin dito yung pagka-milky ng ating pong ice candy. Pagkatapos, yung tamis po nito, okay na okay po. Kahit hindi na po tayo maglagay ng asukal kasi meron na din siyang tamis. So, madaming flavor pa po yung pwede po nating pagpilian. Pero hindi ko pa natatry yung iba. Ngayon, halimbawa kung starting tayo at medyo kapos yung puhunan po natin, pwede naman pong isang flavor po muna yung itry po natin. Okay? Kumbaga, paiikutin po muna natin yung pinakampuhunan po natin doon. So, mamili na lamang po kayo dito sa ginawa natin kung melon or choco kisses. Kasi doon na po ako sure ball na talagang masarap na, tapos yung pinakang texture maganda po talaga. Okay? At ngayon, magkano nga po ba natin ito pwedeng ibenta? So, mag-costing na po tayo. Okay? So, ito, lalagay ko na po ito sa ref kasi baka naman po. Okay. Okay, so mabilis ang costing lamang po ito at pagsasama-samahin na po natin yung ingredients po natin. So, mas mahal po dito yung ating pong choco kisses kasi nagkakahalaga po ito ng 190 pesos po ang 1 kilo. Kalahati lamang po yung ginamit po natin at 95 pesos po yon. Sa tatlong fruit flavor na ginamit po natin, 160 po ang 1 kilo. So, yung kalahati ay 80 pesos. So, sa tatlong flavor, ito po ay 240 pesos. Mag-plus na din po tayo ng pinakang tubig po natin. So, sabihin na po natin na 10 pesos. So, mineral po yun ha. Ang 1 galon po dito sa amin, nagkakahalaga po ng 20 pesos. So, 19 liters po yon. At mag-plus na din po tayo ng plastic na ginamit po natin, 20 pesos. Kaya ang total po lahat ay 365 pesos. Ngayon, mag-plus na din po tayo ng pinakang labor po natin at pinakang kuryente po natin at isama na din po natin dito yung maligamgam na tubig na ginamit po natin. So, sabihin na po natin na 150 pesos. Okay, so, ang total po lahat ng ating puhunan ay 515 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 189 pieces na nagawa po natin. Ang kalalabasan po nun ay 2.72 po ang puhunan po kada isang ice candy. Ngayon, ito pwede po nating ibenta ng 5 pesos to 6 pesos. Pero para sa akin, okay na ako sa 5 pesos at sigurado balik agad yung pinakang puhunan po natin at makukuha po agad yung pinakang tubo po natin. At kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 2.28 po kada isang piraso. At kapag itinimes po natin yun sa 189 pieces, posible po tayong tumubo ng 430 pesos 0.92 sa 4 na flavor na ginawa po natin. So, sa sarap po ng ice candy po natin, tapos sa halagang 5 pesos po lamang, sigurado po, mabenta po to sa lugar po natin. Lalo na po ngayon na napakainit po ng panahon, sigurado laging sold out po yung ice candy po natin. Okay? So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. So, kita-kits na lang po ulit sa next video po natin. Okay? Bye!